kasabihang don't judge a book by its cover. At totoo nga naman, may mga tao, bagay at pangyayari tayong nahusgahan na ng dahil lamang sa first impression o unang pagsubok natin dito. Kung hindi naging maganda ang ating karanasan, agad na nadadala tayo. Learn to look beyond what is visible. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa trabahong inspirado at negosyong umaasenso. Naalala mo siguro ang kwento ng batang may 2 tinapay at 5 isda. Nung makita ito ng mga alagad ni Jesus, ang nakita nila ay ang kakulangan. Pero nang makita ito ni Jesus, ang nakita niya ay ang potensyal para gawin itong isang himala. Out of the 2 loaves of bread and 5 pieces of fish, Jesus fed thousands. Why should we look beyond what is visible? Unang-una, people can be so much more than who they are today. Iwasang husgahan ang isang tao base sa kung sino at ano siya ngayon. Tumingin ka sa potensyal. Ano ang pwede niyang marating pa? Maaring ang isang ordinaryong tao na willing matuto, magtiyaga, at porsigido ang maging susunod na supervisor sa kumpanya mo kung mabibigyan lamang siya ng tamang training at pagkakataon. Look beyond first impressions. Pangalawa, always have room for expansion. Kung nagsisimula pa lang ang negosyo mo, tandaan mo na kung gagawin ninyo ito ng tama, mayroon kayong potensyal para lumaki at umasenso. Think big and aim for expansion. At pangatlo, live out each day with hope for a better tomorrow. Hindi mo nakikita o nalalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero kung araw-araw ay nagtatanim ka ng kasipagan, kahusayan at kabutihan sa trabaho mo at negosyo mo, alam mo na magbubunga ito ng tagumpay sa hinaharap. The principle of sowing and reaping is universal. Kung tamang binhi ang itatanim mo ngayon, kahit hindi mo pa makita, alam mo na mayroon itong magandang ibubunga. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Look beyond what is visible. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, buenos dias, Ciudad de Zamboanga. Catal Aldeato 98 Barangay, aquí na Ciudad. Good morning, Licomo hasta Limpapa. Maayong buntag po sa mga taga Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ngayon po ay araw ng Friday. Thank God, it's Friday. Grabe, dali po ng panahon. Wala na, December na. November 28, 2025 at kayo po ay nakikinig sa programang Oras na Zamba Sulta. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Ahap, Subo, Marayaw, Malingkat, Mahinaat, Ahap, Salungen. Hindi ako nagkamali, Sayakan, Mapia, Mapita. Sa ating mga kabarangay dyan sa Palembang, sa Upi, Maguindanao, sa Sultan Kudarat, Cotabato City. Salamat pagi sa Apakabar, no, sa shoreline ng Sabah, Malaysia at sa naabot ng 1116 DXAS, your community radio. Thank God it's a Friday, no? Pag Friday ay ibig sabihin niyan simula na ng bonding time ng family and friends and relatives. Oo. At siyempre, good morning sa aking partner. Yes, good morning. Binakala ko sasabihin mo pag Friday na sick leave. Kinsa. Ikaw. Uy. Ay, hindi ka mag-sick leave, BL? VL lang? Wala. Kon lang. Work from home. Wow, work from home. Ikaw, nung Monday ka pa. Monday pa kita hindi nakikita, ha? At least, buong week. Ay, pero ayun nga, sir, no, na morning pa ay isang good morning talaga. Yes. Kasi na-solve na naman yung ating problema. Good news yan. Ibig sabihin, good news. Yan yung sinasabi natin. Pag may problema po tayo, hindi tayo forever dyan. Hindi kita estaali lifetime. Walay forever sa problema. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero sa next week, sa makalawa, makaka-survive, mapapasa nyo rin yung pagsubok na meron kayo. May solution din. Masosolve pa rin. Yes. Kaya nga si Robin, yung gas-gas niya sa motor sticker na lang ang isosolve niya doon. Tama ba? Ay, oo pala, no? Tama. Ayan po. Ayan po, oras natin alas 7:08 ng umaga. Siyempre, samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. At bihin ang ating Christmas countdown. Ayan, meron na lamang po tayong 26 days, 16 hours, 51 minutes,
yan na. Yun na yun. Pasko na after nyan. Ayan. Kaya naman, no, sali sila, sir, no? Sali sila sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento at mensahe, pwede kayong mag-text sa 0916-296-6625. Ayan, at dun po sa mga nagtatanong ng weather update natin, kagabi, no, medyo yan kita concern na kinabarangay Kuruan, medyo nagkaroon po ng baha sa kanila. Ayan po ang ating local weather forecast for Mindanao. Magkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Dahil po dyan, mag-ingat po tayo, maging alerto, mapagmatsyag dahil makakaranas po tayo ng pagbaha o pagguho po ng lupa sa panahon ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Ganon din ang mga hangin o ang hangin ay magiging mahina hanggang sa katamtaman mula po sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtamang pag-alon sa karagatan. So kung cuidado también, kung nakilos Talinamar, ingat-ingat sila. Okay? Din oras natin, 7:10 ng umaga, batiin natin yung mga nagbe-birthday. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Happy birthday, November 28 kay Chris Maghanoy. Ayan, nag-iisang birthday celebrant ko. Okay, no. Ako, sir, happy birthday pala sa ating kaibigan, no. Kahapon, hindi ko siya nag-greet kahapon kay Mama Dana Flores Sapad. Good morning. Uy, happy birthday, Dana. Ayan. Kahapon. Nung Sunday, nung Sunday ba? Hindi, nung Saturday ang celebration. So, invited pa naman tayo sa celebration tapos hindi natin binati sa birthday, no. Okay, ayan, happy birthday. Hello kay Bok. Hello kay Bok, no, nasa abroad ngayon, alam ko. Si Romel Atilano, happy birthday. Ay, kay Sir Joffy Abdu, happy birthday, no, sa ating kapartner sa community outreach. At siyempre, kay Nining Sadalani, happy birthday. Happy birthday rin kay Brother Ram Villarin ng Zikaek. Yan ay pagbati galing po kay Kuya Noli Aguilar. Nag-comment siya sa ating Facebook. Blessed weekend, Wednesday sasabihin ko. Blessed weekend ONZ family. Happy birthday kay Brother Ram Villarin. Hello din kay Tristan Gulay, nakatutok sa atin. Buenos dias, Kuya Robin and Ate Sarah. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat and God bless you. Salita at tanong ngayon. Ang ating salita ngayong umaga, compassion. Sa Filipino, abag o awa. Natsavacano, kompasyon. Sa Bisaya, kaluoy. Ilonggo, kaluoy pod. Hatausog, kaulungan. Verse po natin o tanong muna natin sa ating mga tagapakinig. Paano nyo po pwedeng ipakita ang inyong habag, awa o compassion sa ibang tao ngayong araw na ito? 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. Sa magandang balita Biblia, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Alam mo Bino, yung compassion, yung meaning nito, para mas maintindihan natin, ito yung deep feeling ng sympathy or concern para po doon sa isang tao na nakakaranas ng suffering or misfortune sa buhay o nakakaranas ng burden. At ito yung more than just feeling sorry for that person. Yung compassion po, sabi dito sa definition niya, it involves emotional and an active component. Ibig sabihin, hindi lang siya basta naramdaman mo lang and then no more, pero may deep feeling ka na naawa at nagkaroon ka ng habag sa kanya at may desire ka na tulungan siya. So meaning being, yung compassion, hindi lang siya hanggang doon sa may naramdaman ka and then wala na. Dahil sa compassion na naramdaman mo,
sa taong iyan, nagkaroon ka ng desire na tulungan siya. Naka-experience ka ba ng ganyan? Ay, oo, no. Yun nga, at saka yun nga din natutunan natin, sir, no, na awa tapos gawa. No, di ba? Naririnig kasi natin nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? At yun doon din natin nakuha yung wisdom or yung idea na kapag may awa, kung meron kang pwedeng magawa, di ba, dapat ipakita. May halimbawa dyan like for example po, sa workplace ninyo, may kilala ka na nakikita mo siya usually, normal naman siya. Kumbaga nakikita mo na lahat ng mga loads niya, mga kailangan niyang gawin sa trabaho, nagagawa niya. Pero one time nakita mo parang, na siya, biglang tulala, biglang, akal ba, hindi yalita pwede, el diso mga task. So, nung napansin mo yon, yung compassion darating, tatanungin mo siya, Ketal to, ano nangyari? May problema ba? So, tatanungin mo siya. Pero bukod doon, sa itatanong mo, man Ketal to, kunele, o sa tapasan disubida, magkakaroon ka din ng compassion, anong pwede kong gawin sa iyo? Anong pwedeng maitulong ko sa iyo? So, yung pagtulong natin sa taong yan, yan yung sinasabi sa verse na, encouraging one another, building up one another. Yung bang ipakita mo sa kanya na hindi ka nag-iisa, maskin hindi man kita relataw, hindi kita igual sangre, pero eto ako handang tumulong sa'yo. Yung compassion being, you are doing something for that person kasi may naramdaman kang habag, awa sa kanya, at naramdaman mo yun dahil galing sa Panginoon yung feeling na iyon. No, sabi nga, sir, 'di ba, hindi mo lang nakikita yung need ng tao na iyon, at nakikita mo din na ikaw mismo ay binibigyan, 'di ba? Kasi yun yung time na mabigyan tayo ng privilege at opportunity na maipakita at ma-share, no, yung pagmamahal na natanggap natin, 'di ba? Yung blessing na natanggap natin sa Panginoon is ma-share natin sa iba, no, maibahagi natin sa iba. Kasi kung tanggap ka lang ng tanggap, no, minsan yung iba ay nasasayang lang, no. Unlike kung yung pagtanggap mo, sinishare mo sa iba, nakakatulong ka. Tsaka maganda talaga yung nangangamusta ka. Kasi hindi mo alam, baka that day gusto niya nang magbigti, gusto niya nang saktan ang sarili niya, gusto niya nang mawala, pero nung kinamusta mo siya, nung nakakita siya ng hope sa'yo, minailigtas kang tao, ikaw ang ginamit ng Panginoon. Kaya po ang ating challenge, baka may gusto kang idagdag. Oo, yun nga, sir, no, yung ma-feel ng, 'di ba, yung ma-feel nung tao na nakikita sila, no, may nakakakita, may nakakapansin, 'di ba, yung ganoon. Oo. Tama. Kaya po ang ating challenge, no, sa bawat isa sa atin, hindi lang sa inyo, kahit sa amin ni Robin, sali na natin si Kuya Fons. Let us reach out to one person today. Pwede pong family member, pwede colleague, pwede kaibigan, at mag-offer po tayo ng specific na word of encouragement, o kaya 'di ba yung pwede tayo mag-offer ng help sa taong iyan. Be intentional. Minsan tinatamad tayo, minsan wala tayong pakialam, apathy. Pero let us be intentional na maging encourager sa ibang tao. So muli, ang ating katanungan ngayong umagang ito, paano nyo pwedeng ipakita ang habag, compassion, awa sa ibang tao ngayong araw na ito? Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:18 ng umaga. At para po sa ating balita ngayong araw, nananawagan po tayo para doon sa mga gustong mag-donate ng dugo. Ayan, ikaw ba, Bin, naka-experience ka na ba mag-donate ng dugo? Ay, oo, no, I think siguro 3 times na, sir, ako nakapag-donate na ako ng dugo. Ayan, oo. 3 times. Yung husband ko, galloner na eh. Wow, oo. No? Sila yung mga alamat. Kami mga kuwan pa lang kami, mga baso or mga junior. mga baso-baso pa lamang.
Ayan po, eto po magkakaroon po ng blood donation activity sa Zamboanga Regional Medical Center o Mindanao Center ba ito, no? Oo. Pero ito po yung dating Mindanao Central Sanitarium na makikita sa Barangay Pasobolong. So ngayon kasi siya ay ZRMC na. So magkakaroon po ng blood donation activity ang ZRMC sa December 5, 2025. I think araw po yan ng Wednesday, 8 a.m. to 2 p.m. sa kanilang ER conference room. Yung tanong dito, bakit ba natin kailangan mag-donate ng dugo? Alam niyo po ba na ang pagdodonate natin ng dugo ay maaari pong makaligtas ng 3 buhay? At pwede po tayong makasupport sa mga taong nag-undergo ng operation, surgeries, emergencies at yung mga cancer patients. Yan po yung mga kayang gawin ng pagdodonate natin ng dugo, kaya mahalaga din tayo ang mag-donate ng dugo, di ba? Si Jesus nga nag-donate ng dugo, di ba? Without shedding His blood, there is no remission. Yan, napasok ko tuloy. Pero ito po bukod po dyan, syempre merong magaganap na free basic health screening. At alam niyo po ba na nakakapag-promote ito ng healthy blood cell renewal? Di ba, Bin? Ang alam ko may mga testimony sa lahat ng mga nagdo-donate ng dugo. Otro daw will feeling, sabroso, bonito daw. Ano yung feeling mo that time? Na freshen up ka, sir, no? Yung alam, presko, talagang parang alam mo yun, may cleansing na nangyayari, parang ganun. Actually, yan yung mga naririnig ko. Kung pwede nga lang ako magdo-donate, kaya lang bawal nga ako masugatan. So, pero yung mga pwedeng mag-donate naku, ini-encourage po namin kayo na mag-donate kasi buhay po ang kayang iligtas ng inyong dugo. At sino pwedeng mag-donate? Ayan, sa mga nagtatanong, Ken, pwede man donate, ma'am? Lahat po ng 18 to 65 years old na may timbang na 110 pounds o 50 kilograms and above, pwede po kayong mag-donate. Lahat po ng healthy, yung nakapagpahinga ng mabuti, walang recent illness, may normal blood pressure, at hindi po nakainom ng antibiotics sa huling 24 hours ay pwede pong mag-donate at magdala din ng valid ID. Ngayon, sino naman ang pwedeng hindi mag-donate, Bien? Ayan, sa mga hindi naman pwedeng wag muna mag-donate. Wag muna mag-donate. Ito yung mga may fever, no? Ito yung mga may sore throat or recent alcohol, no? Yung mga nakainom within 24 hours, no? Ayan, kasunod yung mga buntis, syempre yung mga pregnant, mga breastfeeding, no? Yung may mga tattoo o piercing na fresh, no? Itong mga last 12 months o wala pang lumagpas ng 1 taon, no? Yung mga may tattoo, yung may mga piercing. Kasunod naman, ito yung mga recent vaccination, no? Yung may mga surgery o yung mga dental o nag-undergo ng dental work. Nag-undergo ng dental, oo. So, ayan. Yes po. At syempre, of course, yung eligibility ay i-confirm din pa ng medical staff. Pero yung mga breastfeeding woman, pregnant woman, ayan, hindi po muna tayo pwedeng mag-donate. Ano naman ang gagawin? Baka gusto nyo po kasi mag-donate sa December 5, ha? Alyan na Pasobolong. Ano ang dapat gawin bago po mag-donate? Kumain po ng light lang, no ma-heavy meal, healthy meal drink, healthy meal ang kailangan kainin, and of course, uminom ng maraming tubig at iwasan po muna yung mga fatty foods. At importante ay may sapat, enough kayong tulog bago mag-donate. And during donation ng dugo, wag pong mag-alala dahil safe at painless procedure po ito. Mga ano lang, kagat ng maliit na langgam lang. Langgam ba na? Langgam, Bisaya, maguna, no? Ano ba yan langgam sa ano? Langgam. Ansin sa Tagalog. Ang langgam, Bisaya po na siya nga bird. No, naguluhan ako konti. Pero ayun po, during donation, during donation, safe po yan. At painless procedure, naka-sterile of course. At yung extraction,
ay 5 to 10 minutes. Yung whole process po aabot hanggang 30 to 45 minutes. After donation, ayan, magpapahinga po kayo, need ng rest ng 10 to 15 minutes. Hindi, dayon lebanta ka ba kami na onde-onde. At avoid heavy lifting at mga heavy activities, okay? Alam ko may ibibigay din sila sa inyo na ano yan, pagkain, no? Para mabawi ang inyong energy. So, yung donation, kailan pwedeng mag-donate ang mga lalaki, Bin? Every? No, oo. Ayan, ang mga lalaki, no, ay ang donation frequency every 3 months. So, every 3 months. Oo. At sa babae naman, sir, every 4 months. Kaya po, let us be a hero sa ating own little ways. Donate blood, save lives. Again, magaganap po ang bloodletting activity ng ZRMC o itong former Mindanao Central Sanitarium sa December 5, 2025. Zambasulta Balita. Pasadaan din natin itong activities ng Department of Labor and Employment. Ito po ay may kaugnayan sa kanilang 92nd anniversary, kung saan po kahapon ay inanunsyo nila na sa Monday naman, December 3. Monday. Sorry po ang December 3 pala ay Wednesday. Sorry po. So, ang December 5 na bloodletting activity ay Friday. Oo, akala ko talaga 1 na sa Sunday. Sorry po, okay? Ang ZRMC blood donation activity, December 5 ay sa Friday. Ayan po. December 3 naman, Wednesday, ay magkakaroon po ng job fair, ang DOLE, regional activities po ito, ibig sabihin sa buong Region 9. Pero dito sa Zamboanga City, ayan, ay magaganap ito sa KCC Mall de Zamboanga. Sa ibang part ng kanilang activity, magkakaroon din ng employment counseling at one-stop shop services. Okay? Lahat po ng halos ng mga agency ay nandyan po sa araw na iyan. TESDA skills demonstration and free services, meron din po, and medical mission. Doon pa rin, KCC Mall de Zamboanga, pero ang TESDA activity ay gaganapin sa basement ng KCC Mall. Yung employment counseling ay sa may east wing ng nasabing mall. Eto, sa mga gusto pong magkaroon ng safety officers training for micro establishments, pumunta po kayo sa December 3, 3rd floor function room ng nasabing mall at magkakaroon din ng distribution ng government assistance. And lastly, DOLE's Emergency Employment Program, gaganapin naman sa Santa Maria, Barangay Covered Court. Zambasulta Balita. Ayan, oras po natin mga kaibigan, alas 7:27 ng umaga. Bin? Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Bonifacio Day na mangyayari po sa November 30, sa Sunday. 30. Yes. At bibigyan natin yan ng attention ngayon. Sino ba si Bonifacio? Ano pwede nating matutunan? Yan po ay sa segment ng Lingon sa Kasaysayan, Karunungan sa Kasulukuyan. Magbabalik po ang oras na Zambosulta dito lamang sa 1116 DXAS. Radyo. Komunidad. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. From Fear to Faith, parang ganito ang tema ng buhay ni April Ortiz nang makilala niya si Lord. Nakaranas siya ng emotional crisis mula sa isang hindi inaasahang aksidente. After the car accident, it was a traumatic event for me. I didn't sleep too well. I want to get off the cab. And then that taxi driver was listening to your station, sir. And I praise God because that word of that radio station, your radio station said, fear comes from the enemy. That fear is not from God. Up 987 DYFR FM ang station na napakinggan ni April sa Cebu City.
Na-encourage siya ng message na i-focus ang paningin kay Jesus at magtiwala sa Diyos na nagbigay sa kanya ng second chance in life. I think the hardest part for me, sir, was knowing that I'm alone because my husband is not there. I'm going to be the ones going to drive the car. And knowing that you are alone and that no one is there to help you navigate through life and your emotion, that's for me is quite hard. And that's how the Word of God helped me and build my faith. May pinagdadaanan si April sa kanyang marriage during this time. Naging malaking comfort sa kanya ang encouragement mula sa church at fellow believers. I praise God because little by little He was sending me warning, and He was actually building and He's aligning people. And one of the community is also your radio station and also the church. And it actually helped me to be deeply rooted in the Word of God and really to help me in terms of my emotion of really not feeling alone. I think it was DJ Zar mentioned that the Christian life is not meant to be lived alone. It has to be lived in a community. And then accountability is very important, in which something that I forgot, and I think that is one important factor as a Christian that we should always remember. Well, thank you for sharing that. You've mentioned foundational things, being biblically rooted, being in a community, being amongst peers or friends or others who are going through the same thing. But I think the anchoring is really important. The anchoring is anchored on God. And I think the tremendous sacrifices that we go through allows God to mold us in these trying times. And when people hear the message, they should really be part of a community. And the best community is to be part of the body of Christ. So I think your example is an encouragement. Your station actually helped me to find joy, happiness, and to find God again. I'm doing quite well with the help of God. That's one thing that I can say. I'm not where I used to be, praise God. Kaya ni April, maraming tao ang nakaka-experience ng kalungkutan at isolation, kahit pa sa urban areas. Bahagi ng mission natin sa FEBC na i-connect ang mga tao sa gospel-believing communities kung saan maririnig nila ang salita ng Diyos, makakatanggap ng pastoral care at mararanasan ang pag-ibig ng Diyos mula sa congregation. Sabi pa ni April, marami sa nasasakyan niyang taxi sa Metro Cebu ang naka-tune in sa Up 987. Grateful siya dahil nare-reach out ng good news ang mga taong maaaring walang chance na makarinig nito. Payo ng Ephesians 4:15-16, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. We'd love to hear how God has used our broadcasts to encourage you and nurture your connection to a church family. I-message kami sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Zambasulta. At nagbabalik
Nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. O pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge po namin ang inyong donation ay mag-message po kayo sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. At ngayong araw po ng Biyernes, narito po muli tayo sa ating segment na Lingon sa Kasaysayan, Karunungan sa Kasulukuyan. Pag-uusapan po natin ang mahalagang magaganap sa linggo. Ito po yung Bonifacio Day. Nako, sa ating mga estudyante. Kilala nyo po ba sino si Bonifacio? Ano po ang alam nyo tungkol sa kanyang background o sa ating mga magulang? May naaalala pa po ba kayo kung sino ito si Bonifacio? So this morning, bibigyan linaw po sa atin at ipapaalala po muli sa atin ito ng ating mga guests. Muli makakasama po natin ang ating favorite history teacher, si Sir Rovic John S. Loud. Sir Rovic, good morning. Hello, buenas ulit. Ayan. Nice to be here. Finally ulit sa live, no? At syempre po si Sir Rovic ang ating instructor ng ANSU SLA Social Sciences Department. At ito, siya ang magme-mention ng kanyang position, designation, pero siya po ay under ng La Liga Historia Zamboangueña ANSU Chapter, Miss Elise France Estrada. Hi, good morning. Hello po, buenas. Good morning po sa inyong lahat. Kaano-ano mo ang aming programming supervisor? Si Dang kasi Estrada. Pala no, hindi ko na realize. I'm not sure. O kaano-ano mo nga ating former president? Related ba? Hindi po. Sana hindi po. Naku. Yan na. Ayan. Pero ano yung office mo, ang position mo? Sa La Liga Historia po, ako po yung Foreign Affairs o Negocios Extranjeros po. Ayun. So she belongs po sa club namin. So yung club namin po is La Liga Historia Zamboangueña ANSU Chapter. So I'd like to shout out po sa ating mga kaliga dyan, no? Ayun. So may 3 chapters po kami so far, Ate Sara. Isa sa senior high school ng ADZU, isa sa college, ako po yung moderator at siya yung foreign officer. So yung foreign officer, siya yung naghanap ng external namin events, etc. Kaya nandito siya. Actually, that's one of her tasks with me. And then isa sa St. Joseph Senior High School. So I like to shout out sa ating mga sister chapters dyan ng La Liga Historia Zamboangueña. Yung mga chapter na dapat sinasalihan natin. Yun. So hopefully ma-expand po natin ating mga chapters. Pero estudyante niyo po si Yes po. Actually, she has been my student back in senior high school. And she's now in? First year college na po. Sa college na. Taking BA International Studies. International Studies, di ba? Kaya pala kanina ang topic nyo. Yes po. yun po. Pero dito muna tayo sa local. Yeah. Pag-uusapan po natin itong tungkol kay Bonifacio. Pwede niyo po ba sa Rovic or Elise, no? Bakit ba tayo may Bonifacio Day? Alright. Ano ba to? Birthday ba to? At time ba to ng kanyang kamatayan? Or ano bang meron sa November 30? Magandang question yan, Ate Sara, no? So actually, ito maraming hindi nakakaalam or at least baka nakalimutan lang. Sa ating holidays, no? Actually, alam ko sa atin maraming gustong magka-holiday. Actually, recently, di ba, parang nag-call off yung classes because of the bad weather, no? But regardless, sa holiday naman, tatlo lang po holidays po sa Pilipinas ang ipinangalan sa mga tao. Tatlo po, Rizal Day. Na-discuss na natin yan. Yun, Ninoy Aquino. Tapos na din tayo, Ninoy Aquino Day. And then Bonifacio Day. Okay. Pero ang pagkaiba ng tatlo is, si Rizal namatay or pinatay noong December 30. Sa araw na yun, December 30 Rizal Day. Yung August 21 naman, si Ninoy Aquino, pinatay siya dun sa tarmac sa Manila International Airport. Ngayon, pangalan niya ulit. Naiya na, Ninoy Aquino International Airport. Pero ang naiiba lang kay Bonifacio. Kasi birthday po niya ang November 30. Ang death day naman niya kasi is May 10.
or May 17 ba? May 10, I believe. Pero yun lang, ang pangit doon, Ate Sarah, no? Ang nakakahiya kung akong bigyan nyo ng permiso, sabihin ganun. It's shameful because pinatay siya ng sariling mga Pilipino. Ating mga ano. So, kahit nag-usap din kami ni Elise kanina, parang lahat din si Rizal pati si Bonifacio, kahit mga sariling Pinoy din ang... po yung pumatay sa kanila. Kaya gusto kagaya naman po kay Rizal naman po. Kasi galing din po sa Philippine history class din po namin. Akala kasi namin na yung mga Kastila yung pumatay talaga sa kanya. Pero nung pinakita yung larawan sa amin, bale may dalawang hilera pala ng mga sundalo roon. At yung nasa harapan pala, yung may pinakamalapit kay Rizal, mga Pinoy pala yun. So, at yung nasa likod nila, yung mga Kastila. So, pag hindi nila babarilin si Rizal, madadamay rin sila. At mamamatay rin si Rizal. So, bale, dagdag po sa parang casualties during that time. At si Ninoy naman, alam po natin na Filipino din po yung pumatay sa kanya. Case close na ba yan kay Ninoy? In terms of ang sinong pumatay, parang na-solve na yun, pero yung mastermind ang wala. I think yun yung ano talaga, like si Marcos ba nagpapatay. So, parang wala pa tayong established facts doon. Madami pang haka-haka. At marami pang haka-haka. Pero bakit Pinoy lang naman din pala ang pumatay dito sa tatlo? Pero bakit naiiba din talaga kay Bonifacio? Bakit birthday niya? No, bakit hindi na lang nung May 10 ba yung sinabi niyo po kanina? That's a good question, no. So yung ano naman, no, balik tayo sa pinaglaban nila, no. Pinaglaban ng mga taong ito. So kung kay Rizal naman, pinaglaban niya ang kalayaan ng Pilipinas. Bilang isang propagandista, yung man tawag sa kanila, bilang isang nobelista, siya ang po nagsulat ng Noli Me Tangere et El Filibusterismo. So parang ang ano naman ni Rizal, parang kanyang cause, justified naman kasi it's against a foreign concept. Yung anong sabi nga ni Elise kanina, yung mga Pinoy naman, force man yung sila tirahin si Rizal. So parang silang choice. So parang hindi din mga Pinoy ang nagpatay, ang mga Kastila din yun. So yun naman yun yung main cause. Yung kay Ninoy naman, syempre parang yung punto nila doon yung kay Marcos administration, Marcos regime. Pero pagdating kay Bonifacio, shameful nga siya, if I would be permissible to use it. Shameful siya kasi yung mismong movement na hined niya, siya nagsimula, ang nag-end din sa kanya. So parang bumalik lang sa kanya. Bumalik lang sa kanya. So para konteksto lang din, no. Actually mahaba to konti, pero I'll try to oversimplify it. So nung July 1892, yan yung panahon na tinapon si Rizal sa dapitan. So kasi bumalik po si Rizal galing ng Europa, kasi pagod na siya doon na makipagbaka sa mga Espanyol, pero ang labanan hindi sa Europa, sa Pilipinas. Kaya papunta sa Pilipinas, okay, guys, ito naman. Hindi sinabi niya, parang pero ako lang yun. Cut ko po, naalala ko po kay Cesar Clima ko, di ba yan yung sinabi niya na wala dito. Exactly. Yung laban andun sa Pilipinas. Kaya umuwi tayo. Na-excel din yun si Clima ko, di ba? So parang gano'n din kay Rizal. So pagbalik niya dito, gumawa siya ng grupo. Para kay Clima ko lang din, di ba? So ang ginawa ni Rizal, yung La Liga Filipina. Actually, ito yung basis ng grupo namin. Kaya nga dinala ko siya dito kasi may connection yun. La Liga Filipina, yun yung ang ginawang grupo ni Rizal. Pero problema kay Rizal, pagka gawa niya ng La Liga Filipina, the day later tinapon siya sa dapitan. Inaresto siya ng mga Espanyol ng Kastila. Tinapon siya sa dapitan. Kaya itong kada Bonifacio, naging membro din sila ng La Liga. Gumawa sila ng sariling grupo, which alam na natin ngayon is ang KKK. So ang katipunan, ang kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. So for the next 4 years, sikreto yung organisasyon nila. Kasi syempre they're hiding from the Spaniards. Tapos yun na nga, actually kaka-lesson lang to namin sa klase namin sa Philippine History. So nung July 2, July 2, 1892, gumawa ng grupo si Rizal, yung La Liga Filipina. Pero pagka kinabukasan, the next day, inaresto siya ng mga Kastila at ipinatapon sa dapitan. Kaya nung linggo din yun, kanda Andres Bonifacio, actually naging part din sila ng La Liga Filipina. Ginawa nila yung grupo nila, which alam natin ngayon, yung kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. So yun ang alam natin kay Bonifacio. Na siya naging founder noon, pero hindi pa siya naging pangulo ng katipunan. Iba pa yung naging pangulo hanggang around 1895, if not mistaken, naging supremo siya ng katipunan. Yun yung natin.
Tapos pagdating ng 1896, naalala ko to nung klase namin last week lang, pinag-usapan namin yung sigaw ng balintawak. Or actually nagka-problema pa. Ano ba? Balintawak, pugadlawin, iba yun. So, ang sinabi ko lang sa klase ko, para hindi malito ang iba, ang ginawa na lang is Cry of the Philippine Revolution. Yun na lang. Para although it did not settle the controversy which kasi marami mga 5 ata yung lugar ang basihan. Nasa Caloocan ba? Nasa Kangkong. Kangkong talaga yung pangalan dun sa may Caloocan. Pasong Tamo. Basta yung maraming version. Ito yung ginagawa sa kasaysayan, no, sa pag-aaral ng kasaysayan. Marami kasing versions eh. So kaya nga importante ang pagtingin sa mga primary sources, no, sa mga pangunahing sanggunian, no. Kailangan yun natin. Kaya balik tayo dun sa kay Bonifacio na nag-alsa na ang buong revolution dun sa Luzon, tapos later on nag-spread isa sa Visayas pati sa Mindanao. Si Andres Bonifacio naman dun sa pagdating sa Manila, kaya na dun yung kanyang theater of war. Maraming best natalo si Bonifacio. Kaya pagdating ng mga 1897, he has forced na siya pumunta ng Cavite. So yung isang theater po yung Cavite. Yung sa Cavite, sa baluarte ni sino? Okay, si Emilio Aguinaldo. Ito yung alam na natin, no? So pagdating na kay Aguinaldo, nagkaroon na sila ng convention nung March sa Tejeros sa Cavite. Pagdating doon, kasi kailangan na daw ibuwag ang Katipunan kasi ano pa bang role ng Katipunan kasi tapos na nagrevolusyon na kasi. So parang it had outlived its purpose. So nagkaroon ng convention para mag-elect ng bagong pangulo. Binago nila yung structure bagong structure ng movement na yun. So yun ang na-elect doon. Sino? Si Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo. Tapos nasaan pa si Aguinaldo? At wala siya doon sa convention na yun kasi nasa labas siya nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Tapos, pero andun si Bonifacio. Siya ang nag-preside sa convention. Oo. Ito ba yung parang may pagdududa na baka si Bonifacio daw ang nanalo dapat na president? Tama, yun na yun. Doon na yung controversy na siya dapat ang unang pangulo ay hindi dahil sa convention na yun but because ginawa niyang Katipunan. Kasi may mga sanggunian nagsasabi na siya ang pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. So parang yun po yung basehan ng ibang historiador na yan po ang rason bakit dapat siya ang unang pangulo. Kaya may debate nga kung sino ang unang pangulo, si Aguinaldo ba o si Bonifacio. So yung basehan naman doon is nung sa Katipunan siya yung pangulo. So since yung Katipunan po yung nagsimula ng revolusyon, so yan po dapat ang i-recognize natin na republika, pero hindi man. May mga ibang debate patungkol doon. Pero yung sa Tejeros Convention kasi, nangyari doon was, itapos natin yung Katipunan, dapat may bagong revolutionaryong gobyerno tayo. So, si Bonifacio, may dalawang faction. Ang Magdiwang at Magdalo. So, bali nakahati po sila. Yung isa naman sumusuporta kay Bonifacio at yung kabila naman kay Aguinaldo. So, bali hating-hati po talaga yung Katipunan. Now, bakit si Aguinaldo? Kasi siya po yung rising star ng revolution. Kasi 'di ba, palaging talo kanda Bonifacio sa Manila. Sa Cavite kasi, yun yung baluarte ni Aguinaldo at konti lang yung mga tropa ng mga Espanyol doon. Yung Cavite, yan po yung mga Dasmariñas Cavite. Yan po, yes. Saan po na-declare ng independence? Sa Kawit. Yung Chabacano, yes, sa Cavite City po. Marami pa doon. Kumukonti na lang pala. Yan kina-Remulla kasi kayo para mas ma-relate lang ng ating mga tagapakinig. And then po, continue po. Yung sa Cavite naman, yun na nga. Kaya parang baluarte ni Aguinaldo yung napuntahan ni Bonifacio. Kaya if basahan natin si Nick Joaquin, nagsulat ng Question of Heroes. That's a good book, no? That's a good read. Sinasabi doon is natalo na talaga si Bonifacio una pa lang pagdating niya sa Cavite. Kasi hindi ka taga dito, ba't ka nandito? Ganun ba? May mga na doon. Ito na yung sinasabi nila na regionalism. Parang meron tayong ethnocentric na ethnocentric yung ethnicity mo yung nakakaangat sa iba. So parang may ganong konsepto na dati.
Kaya pagdating sa convention, actually okay naman sana kay Aguinaldo na si Aguinaldo na ang okay na kay Bonifacio na si Aguinaldo ang presidente kasi hindi siya na-elect doon, no? Parang tanggap niya na kasi tanggap niya na. Maraming positions yun dapat. Pero sa panghuling position na yung Si napasok Bonifacio. yung pangalan niya. Si Bonifacio, director ng interior. Pero merong protesta si Daniel Tirona accordingly sa mga sanggunian na dapat daw isang abogado ang maging director ng interior. Na hindi man abogado si Bonifacio. Hindi din po siya nakapagtapos ng kahit ano. So, bale, wala po siyang diploma na pwedeng ipakita sa kanila o pruweba na may alam siya. Bale, yung masasabi ko lang tungkol kay Bonifacio, nandun siya dahil sa gusto niya makipaglabang. Matapang talaga siya. At parang more on freedom fighting siya na tao. Pero baka pwede din kwento na paano naging ano ba si Bonifacio dati? Oo nga. Si Bonifacio, ano ba siya? Basolero ba to si ano? Iko-compare po natin siya kay Aguinaldo. Bale, makikita po talaga natin, angat na angat po talaga si Aguinaldo. Kasi siya, pagdating sa edukasyon, at may sa privilege. yaman, parang may sa status din po sa buhay. Parang magkaiba po talaga sila. Parang ganito po ang agwat nila. Pero hindi naman po natin masasabi na si Bonifacio parang alipin o hindi naman. Hirap na hirap sa buhay. May kaya naman siya pero hindi po siya nasa taas kung gawin natin lower siya middle class at some middle would class. say. At galing din po kasi sa Tondo, Manila. Siyang panganay. So I think yun po yung reason kung bakit di po talaga siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil inuna niya yung mga kapatid niya eh. At nagtrabaho din siya sa murang edad. At bale, parang ganun po yung buhay. Wala po talagang masyadong impormasyon tungkol talaga sa kanya kung anong klaseng tao siya. Pero ang sa pagkakaalam ko lang po is that nung pinag-isipan niya yung revolusyon, dahil sa kanya naman talaga nanggaling yun, kalayaan lang po talaga yung gusto niya. Kalayaan, hindi lamang para sa kanya, pero para po sa buong sambayan ng Pilipino. Parang namatay ba early yung parents niya, kaya binuhay niya mga kapatid niya? Parang ganun ba? Opo. Oo. Talagang may pinagdaanan din tong buti no hindi po siya nagka-mental health problem nung mga panahon yun. Wala na. Hindi na alam. Hindi na alam. Opo. Kasi wala pero hindi ko alam na matapang naman ata siya. Parang doon niya binuhos ang kanyang EQ, energy. Pagdating sa EQ. Yeah. Okay pa, pero eto, yung tama po ba or misconception ito yung pagdating sa kanyang kamatayan? Ngayon. Tinuturo si Emilio Aguinaldo? Or paano po ba siya namatay? Ano po bang dahilan nun? Actually, tinuro po sa amin, bago-bago lang din po ng aming Philippine history teacher. Hindi naman po... Shout out kay Dr. Tin Cañones. Opo, Hindi na akong teacher na iba. Mentor ko yun, si Ma'am Tin. Sa pagkakaalala ko lang po, correct me if I'm wrong, sir. Quiz ka ngayon kay Sir Robbie. May pa-quiz pala, may pa. Hindi ko lang alam. I-check. May involvement po si Aguinaldo sa decision-making kung bakit pinatay si Bonifacio. Dahil sa panahon na yun, hindi naman po baseless yung reason nila kung bakit kailangan siyang patayin. Going back to the Tejeros Convention, yung na-mention ni Sir. So, para may time na tayo, March 1897 to nangyari, yung convention. Nung Tejeros Convention, nasabi po ni Sir na parang yung mga tao doon, question siya, wala kang diploma, di ka nakapagtapos, abogado ang kailangan natin para sa posisyon na to. Bakit ikaw? Parang ganun po yung pinalabas nila doon. At during that time, based also on the sources, parang yung emosyon niya ang nagdala sa kanya talaga. Na kahit ang ego niya na. Oo. Parang nasaktan din po talaga siya. Kasi first and foremost, siya po yung gumawa ng movement na iyon. Pero at the end of the day, lahat pala sila parang kukontra sa kanya. O hindi maniniwala sa kanya. Or kulang pa ba yung pinakita niya? Or yung mga tinuro niya sa kanila? Kung yung ekstruktura ng revolusyon at kung paano sila sa past years na nakipaglaban sila sa mga Kastila. Ngunit, nung Tejeros Convention, like what I've mentioned, yung emosyon niya ang nag-take over. So, feeling niya kasi binitray siya. Opo, masakit din. Masakit talaga. Masakit talaga. And at nung
parang umalis siya. Umalis siya agad. And then, nalaman na lang nila na he considered that convention null and void. Parang wala. Parang hindi siya valid. Hindi siya valid. Okay. Hindi siya valid. Tapos yung kabilang hanay naman, yung mga tao na nandun, question nila, bakit ganun? Bakit niya pinalabas na ganun? And at the end of the day, parang yung situation na yun, naging grounds for treason. Para kay Bonifacio. Nabasa ko nga yan. So, it was up to them to decide if they were to kill him. Kasi, ang nasa isip nila nun so, pag hindi nila siya papatayin, kasi may choice naman sila na ipatapon siya sa ibang lugar. Or i-exile siya sa ibang lugar. Yun yung Pero, ang pinag-isipan nila, kahit na i-exile natin siya, baka matigas ulo niya Baka may gagawin pa siya. Baka may, kung nagawa niya tong revolusyon, syempre, may magagawa niya yun ulit. Hindi siya takot. Matapang siya na tao. So, parang kasama na dun si Aguinaldo sa deciding body na ipapapatay si Bonifacio. At may additional po ba? Sige. So, nangyari to, April, May. So, kasi sabi, importante yung March ng convention. Convention. Para may context lang yung mga nakanood dyan. March 1897 yung convention. So, in the span of 2 months, sinabi nga ni Elise kanina na nasaktan siya, dineclare niya yung convention null and void. Kaya, nagtanong din ang mga tao doon, so useless lang tong election na to, so ano pang gawin natin? So mga ganun ba? Kaya pagdating ng meron pa yung mga documents na ginawa si Bonifacio na, itong na-elect natin na government sa Tejeros, wag nating kilalanin. Na syempre, na-elect na doon, bakit yan? Dapat na tayo, na ma-recognize tayo. Parang so, di po nagtutugma kung ano yung mga sinasabi nila. Conflict po pala yun. Of course, it was in the middle of war pa din time ng Spain po yan, no? Yes po, at the end na of the Spanish period. Kaya nga, transition na siya to American. Going there. Pero yun nga, let's also understand that it happened during a wartime. So parang, sa isip din ng grupo ni Aguinaldo, nasa gera tayo. Kung dalawa ang forces natin, magkalaban tayo, wala tayong pupuntahan. So dapat iisa lang dapat ang direksyon ng revolusyon. So parang may civil war din na nagaganap. At naisip nila na di ba dapat as one tayo na Pilipinas na naglalaban, bakit tayo pa yung nag-aaway? Tatlo ang nag-aaway-away. So unfortunately lang, si Bonifacio nasa losing side. So losing side po rin siya. Yes. Yun na nga, that's the sad part. That's the sad part of what happened to Bonifacio. Kaya nung April, tapos nagkaroon pa nga ng trial So I think that's where I need to add there. Kasi may trial pa yung nangyari. Pero problema yung trial, kangaroo trial, kangaroo court. So parang yung mismong defense lawyer ni Bonifacio, di ba dapat defense lawyer, ikaw mag-defense sa kanya. Sabi parang defense lawyer, papatay niyo na si Bonifacio. Ha? Bumigay na lang siya. So, sabi pa niya, walang laban to. Hindi, as in talaga, like, walang nag-defend kay Bonifacio. Wala talaga. So, pa siya, injured pa yan siya that time, ha? Injured pa yan si Bonifacio kasi na-arrest siya, syempre. Namatay pa yung kapatid niya. Tapos si Procopio, yung isang kapatid niya, na-trial din. Kaya nung May 10, 1897, in the mountains of Maragondon, Cavite, doon sila pinatay. Then later on... Paano po pinatay? Okay, there are versions also. Either nabolo, binolo siya, or tinira sa likod. So, may mga iba-ibang versions din siya. So, wala bang bala? Yan ang hindi ko alam dun. Pero if I'd like to feature this one. This is by Ambet Ocampo, Bones of Contention, the Bonifacio Lecture. So, baka yung mga natin, so parang free advertisement kay Prof. Ambet. By the way, Prof. Ambet is one of our leading historians in the Philippines. So, he's from Ateneo de Manila. Tapos he had written lectures and books about Philippine history. So one of them is by Bonifacio. So in terms of yung sa niya, yung the Bones, Kaya Bones of Contention kasi if napanood yung Quezon na film, actually we tried to promote it before. Kasi nag-release siya, kailan ba siya na-release? September, October, somewhere there, no? Summer, October, no?
lumabas yung yung issue ni Bonifacio kay Quezon. Kasi yung kalaban ni Quezon pagka-presidente si Aguinaldo. So what happened was, actually, when I read the book, ginamit yung bones ni Bonifacio as a black propaganda against Aguinaldo. Like, uy, bakit ka iboto ng mga tao? Ikaw nga nagpapatay kay... Di ba pinatay mo to? Pinatay mo to. Pinatay mo to. Pinahukay ang mga buto ni Bonifacio doon sa Maragondon, Cavite at dinisplay sa National Museum. Grabe naman. Kaya sinasabi nga namin sa history, double dead si Bonifacio. Kasi nga, nilagay nga ng bones niya sa National Museum. Nagkagera, World War II. Nabomba yung museum. Nawala yung bones. Pero ngayon, wala yung... Yeah, exactly, wala na. Kasi double dead na. Double dead na siya. Pinatay na siya, tapos mas pinatay pa siya. Exactly. Kaya, yun yung sad story ni Bonifacio. Tapos yun na nga, yung, I think this is yung one of his few photographs Nagamit. Nagamit. Isa lang. Kasi the rest of his documents... Yung mukha po niya? Yan lang po. Yan lang po yung larawan talaga na gamit. Okay. Kasi yung bahay niya nasunog. I don't know kung pinasunog ba or what, pero tragic. Yeah, exactly. Tragic po. Tragic. And then there's another movie, Lakambini. Yung sa asawa niya. Yung asawa niya naman niya, si Gregoria de Jesus. So after po na si Bonifacio pinatay, ni-rape po ang kasawa niya. So tragic po yun kasi yun na nga, pinatay ng asawa niya, tapos yung panangyari kay Gregoria. So very gloomy. Very gloomy po yung kwento ni Bonifacio. Kaya nga parang shameful siyang i-remember. Kaya November 30 na lang ang birthday na lang po. Birthday na lang yung holiday niya. Busy siya naman na November 30. Pero eto po, sige. Sa dami ng parang nakakalungkot na nangyari kay Bonifacio, nakilala pa siya parang laging talunan hanggang sa huli, hanggang 'di ba nung namatay na lang. Yung pa yung nangyari, pati yung wife na damay. Pero sa lahat po ng yan, sa kabila niyan, ano yung pinakamagandang lesson na pwede nating makuha sa buhay ni Bonifacio? Yung para po sa akin, bilang isang mag-aaral, parang Miss Universe sa tanong, no? Of course, as always. Sige, go. Ang natutuhan ko po talaga kay Bonifacio at sa pagbabasa rin po, even if wala po siyang diploma, wala po siyang, bali nagtrabaho po talaga siya. Sumikap siya, at hindi siya takot kalabanin kung sino man ang umaapi sa kanya. Basta't alam niya yung nilalabas niya, yung katotohanan lamang. At hindi naman siya mapagkumbaba siya na tao. Pero parang reactive lang din siya, no? What do you mean? Yung parang mabilis mag-react na parang tama ba? Maybe at bilang isang tao, syempre, yun po yung ang kanyang sitwasyon eh. So whatever hindi ba siya pikon? Parang may ganun. Parang mahirap yan sagutin unless makita natin siya. Pero masasabi lang natin nung revolution, galit na galit siya. Yun. Oo. Hindi naman siya galit sino-sino lang random. Oo, pero galit siya sa mga Kastila talaga. Passion niya. Sa kalaban talaga. Pero yung good thing naman tungkol sa kanya is that hindi po siya takot matuto. Ayun. Kahit na walang-wala siya, hahanap siya ng paraan. Hindi po siya yung self-learn siya. Hindi po siya naghihintay na ibibigay po sa kanya. Siya na po talaga yung mag-effort magbasa habang nagtatrabaho. So, bale, as a hero, hindi po siya naghihintay ng oportunidad. Siya po ang gumagawa ng oportunidad. Kaya nga po, yung katipunan, na nabuhay po ang katipunan dahil sa passion niya po at dedication niya. Hindi lamang para sa sarili o parang iniisip niya na, kung may katipunan, iisipin nila, akong gumawa nito. At baka sa future, yung mga future generations, isipin nila, ang galing-galing ko, kasi ang tali-talino ko. Pero ginawa niya po yun talaga para sa kalayaan po talaga ng bansa. Dahil yun na lang man po yung gusto niyang makamit natin bilang isang bansa. Dahil sa palagay ko po, hindi niya pong makakayang mabuhay na tayo'y nabubuhay sa isang bansa na lugar natin, kultura natin, pero hindi po tayo namumuhay ng payapa. Kaya grabe yung tapang niya. Tsaka, malalaman niyo po talaga na kakaiba siya, extraordinary. Kasi sabi niyo nga, actually, wala naman siyang diploma, pero naging supremo siya. Exactly. Di ba? Yeah.
Sir Rovic, baka may gusto po kayong idagdag na, like for example po, parang reminding us also na yung love for our country, hindi lang dapat hanggang emosyon. Di ba? Siguro yung ang pwede kong masabi is, yun na nga, if balikan natin yung last line ng Lupang Hinirang, ang mamatay ng dahil sa'yo, yun po yung magandang reflection na makuha natin kay Bonifacio. So until the end, although nga mga sariling Pinoy po ang nagpatay sa kanya, pero yung ang kanyang rason naman is really for for the freedom that we kaya nga we're trying to pay it back to him by building monuments of Bonifacio. Unfortunately sa Zamboanga wala eh. Wala tayong ni Bonifacio. Sa lang no, if I'll just pitch in as a local historian, sa Zamboanga yung national figures na meron tayo dito na may monument or may street or we try to remember si Rizal lang. So meron tayong Rizal statue sa harap ni City Hall. Kasi talaga si Rizal. Yes, Rizal Street. Yun, Bonifacio Street wala. Wala tayo unfortunately. Pero if punta ka sa Iligan, sa some parts sa Mindanao meron. Siguro more local heroes tayo dito meron, no? Pero kay Bonifacio yun lang ang bakit nga ba hindi natin gawing pantay ang pagkilala sa dalawa? Okay, that's another good question. So ayun, papasok naman tayo ulit sa debate na naman. Remember, when I teach my students, sinasabi ko nga, history is not the past, no? History is a study of the past. And if you go history as a study of the past, you would also know that history is argumentative and interpretation. So it's based on how we interpret history. So far, in the context of the Filipino heroes, we don't have a national hero. Okay. So we have what we call a de facto national hero. It's a de facto in fact. So in fact, we recognize Rizal as the national siya hero. Siya po yung top 1 sa listahan ng mga bayani natin. So proof is, lahat ng cities and municipalities merong andun siya, pati internationally recognized. He's renowned din po talaga. At sa mga ibang bansa, lalong-lalo na sa Europa, marami pong mga monuments niya doon. At yung kung saan po siya nanirahan, may plaque talaga doon, may na marker. ito yung room niya or ito yung lugar kung saan siya nanirahan nung pumunta siya sa Europa. Kaya maraming chismis noon, even ngayon, na si Rizal, American-sponsored hero. So ang Amerikano ang naglagay kay Rizal bilang hero para hindi aaklas ang mga Pinoy. Kasi pansin nyo, sa ibang bansa like sa Amerika, siguro si George Washington ang national hero because as the first president and also the one who led the revolution. So violent, no? Siguro. Tapos ang point naman doon, kung ilagay si Bonifacio bilang national hero, baka ma-inspire mga Pinoy mag-aklas kasi yung unknown si Bonifacio. So sabi ng Amerikano, wag na lang, baka para safe tayo. Let's tone it down. Let's put Rizal kasi writer kasi siya eh. Si Rizal, ang pagkakalam ko, di po siya physical na hindi po in terms of pakikibaka, sulat po talaga. Yun na po yung kasabihan nila that the pen is mightier than the sword. Bale, dun po kay Rizal, like ewan ko kung Rizal bang nagsulat niyan or I'm not sure lang ha. Narinig ko lang yan somewhere, pero madami po kasi mga tao na nagsasabi na in terms of the revolution, yung pagsusulat po talaga. Applicable pa ba yan ngayon? Kaya pa ba? Susunod pa ba sila sa ako, we're trying our best. Sa La Liga, no, gusto ko na i-connect, no? Sa La Liga History sa Mongolia, that's what we do. Nagpo-post po kami ng mga what happened before para we can learn from these events and what can be improved, no? Pati sa henerasyon po kasi natin ngayon, madami pong mga sa social media. Yon. Binubura po kasi nila yung kasaysayan o binabago po nila according to what they want history to be. Pero hindi po kasi dapat ganun eh. Yung history po kasi dapat, we should not change it. It must be something really from the past. It may be good. It is what it is. Yeah. It may be good or bad, but it is something that we must bring to our future to either change or to inspire us for our future generations as well. And going back yung sa sinabi ko kanina, if like pwede pa ba yung pagsusulat, pwede pa ba, or yung propaganda movement, kumbaga yung ginamit nila noon, kung pwede pa ba siya ngayon. Actually, in terms of journalism, student journalism, yung mga kahit yung simpleng pag-post lang sa Facebook o sa mga social media o
sa pag-inform sa mga kaibigan kung ano yung mga nangyayaring issue dito sa ating bansa. Parang gano'n na din po siya. Hindi naman siya exactly in a newspaper form, in a novel form, pero parang upgraded form na po siya na nakaayon sa generation natin ngayon, considering na we are all into technology. So, bale, yun po yung mode natin of disseminating proper information to create a change dito po sa ating nasyon. And at the same time, in terms of pakikibaka physically, I think due to the changes naman din po sa ating bansa, hindi naman po talaga, parang rare lang naman po tayo nakikipag-gera ngayon. Rally na lang tayo ngayon. Rally na lang po. Yeah, we had two revolutions. Sa November 30 may rally po. Ano daw? So November 30, oo. May Jesus Reigns rally. May Jesus Reigns pa tayo. Ganyan tayo ngayon. Parang hindi po, kasi kung pag-iisipan po natin, may oras pa ba tayong makipaglaban sa ibang tao? Kung mali po ba yung pananaw nila tungkol sa kasaysayan o kahit sa mga issue sa ating bansa? Wala. It's much better to communicate, to talk to them, to change their perspective in things or to influence them in a way. Kasi parang negative po kasi ang ending kung mag-aaway-away po tayo, kung maging physical po tayo, kasi hindi rin po yun parang proper. So ano man, hindi physical tayo mag-ano. Paano ba? How? Hindi rin writing siya, writing, no? Constitutional. More on informing. So I like to connect so there kasi parang away Rizal at Bonifacio po ngayon na prinsipyo. Away. Yung dalawang proof kasi dyan, Ate Sarah and Elise, no, is the people power revolution. So it was not physical. Although it tried to start to be one, pero again, informing, communicating. For example, EDSA 1 versus Marcos would not be made possible if Cardinal Sin, the Archbishop of Manila, did not communicate through radio also. Uy guys, although Enrile had passed away, no? Enrile and Ramos, who was stuck up in Camp Crame, called for help. So if Cardinal Sin did not call for that to happen, then the EDSA People Power Revolution may not happen. So parang that's one aspect, no, yung pagtawag. Parang dagdag na din po yung religion sa that's context ng pakikibaka. As a tool, no, as a force of institution. EDSA 2 din, actually dito papasok yung texts. So dati yung Nokia 3310. So actually I read a journal article, may malaking malaking factor yung GM pala dati, na wherein yung the text culture at the time, no, using Nokia pa or yung mga keypad phones were instrumental in the EDSA 2 revolution. So, how much more ngayon kasi social media comes in. So, I'm not sure when will the Philippines comes in. During that time din po ng EDSA, di ba, pinasarado din po lahat ng mga stasyon. Yung sa EDSA 1, yes. Opo. Parang maliban sa FABC. Actually, no? Pero Yun. sa panahon na yun, parang nag-aklas yung mga tao. Pinag-isipan, may strategy din po kasi talaga sila kung paano i-inform ang mga kapwa Pilipino nila sa mga nangyayari. Kasi ang mga radio station noon, mga television, mga stations, pinasara. ABS-CBN was closed. Pero yung FEBC was not closed. Opo. Baka inisip ng gobyerno na baka hindi susunod ng mga tao sa kung ano yung mga batas. Pero nagawan naman din po nila ng paraan na hindi po sila physical. Parang na-disseminate naman po nila yung impormasyon. Nag-GM sila. Sa ganung paraan. At gumana naman din po. Natanggal naman din po sa posisyon ang sinong dapat itanggal. Ayan po. Pero ito po, ano po yung mga Christian virtues, Sir Rovic, ang pwedeng makuha sa life ni Bonifacio na we can associate po? Siguro the life of perseverance, no? Because we Christians are also called to persevere in life and live the life the fullest, no? In John 10. Yung concept naman ni Bonifacio was he wanted to have a better life for his fellow Filipinos because to be honest na totoo naman yung mga Spanish abuses and they have been there for almost or more than 300 years, no, of Spanish occupation. So parang sobra na, palitan na, mga ganun. So nagkaroon ng revolusyon noong 1896. Kaya yung importante din na
bilang isang Kristiyano, alam din natin anong pinaglalaban natin. Especially our faith is under attack, from other elements. So, bilang isang Kristiyano, dapat kilala natin sino ba tayo bilang isang Kristiyano. Kilala ba natin si Kristo? Kilala ba natin anong ginawa niya? So, yun ang kailangan dapat tanungin ng isang Kristiyano bago natin ilahad na tayong isang Kristiyano. Do we believe that Christ died for all and therefore when he rose again, he had promised to return? So, yun pa lang, actually the resurrection itself is a very important story of his revolution. So, Christ also made his own revolution. Although there would be many versions of it. For example, in the Catholic Church, there is what we call the liberation theology, wherein Christ accordingly is a good example of liberating slaves, liberating slavery, from that. Where in the case naman sa atin is liberating from sin, in our case, So it also resonates, on the revolution. So actually, if you can share the Decalogue, Decalogue, by the way, is one of the Decalogue is the 10 Commandments ng Katipunan. So I like at least to share to us at least one that strike you the most. And in connection din po sa religion. Kasi nung na lesson po namin tungkol kay Bonifacio. Kasi may malaking parang booklet po kami na photocopy ng Philippine history during the Spanish and American colonization. At napadaan din po ako sa isa sa mga pahina kung saan bale may 10 commandments rin po ang Katipunan. At naisip ko po, relihiyoso ng tao ba si Bonifacio? At nung binasa ko po yung Katipunan, may kopya po ako dito para sure na sure po tayo. Sige. Nung pagkabasa ko po ng Decalogo, ang una at pangalawa niya na point, ang first and second commandment niya po talaga ay focused sa Diyos. So, babasahin ko po siya. So, yung una po is, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. At ang pangalawa, laging isaisip na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pag-ibig sa bayan at sa kapwa-tao. So, bali napaisip po ako na ang tapang-tapang niya, pero saan niya po nakukuha o nahuhugot yung lakas na to? So, napaisip ako, baka sa Diyos niya talaga nakukuha yung lahat-lahat sa mga natutunan niya sa relihiyon niya. At in connection po sa tanong ninyo ngayon, kung paano po mako-connect ang buhay ni Bonifacio at sa ating paniniwala. Ang isa po sa mga nasasabi ko, basis rin po dito yung sa Decalogo, is that yung pananaw niya sa pagkikipaglaban at yung passion niya sa pagkikipaglaban, hindi lang po ito nakaayon sa kung ano yung alam niya sa pagkikibaka, ngunit sa values niya bilang isang taong may paniniwala. May paniniwala sa Diyos. At sa parehong, in the same sense din po, parang sa isip ko din po na sa panahon natin ngayon, although madami naman din po tayong mga religious pa rin, pero hindi po talaga na-emphasize yung role ng religion in terms of our generation or yung sa mga future generations na po. Kasi madami pong nag-influence sa atin, social media and whatsoever. But then at the end of the day, if we think about it, whatever our religion teaches us about love, about fighting for what's right, for our values, importante din po yun. At para sa aking pananaw, nakikita ko po yun kay Bonifacio. Dahil kahit na walang-wala siya, lumalaban at lalaban pa rin po talaga siya hanggang sa huli. Sa huli. Hanggang sa huling paghihinga niya. Ayun po yung para sa akin. Oo nga. Pero ito po, sa November 30, ano po kaya yung mga meaningful activities or programs na pwedeng salihan ng ating mga tagapakinig to celebrate po yung Bonifacio Day? We don't use celebrate kasi syempre it's a
Celebrate kasi birthday niya. Birthday naman. Happy birthday po tayo sa Tondo. Maligayang kaarawan kay Andres Bonifacio. Pero yun lang po, ang problema ko lang dito po, Ate Sara and Elise, bilang sa Zamboanga, to be specific, ewan ko kung meron tayong commemorative activity. Unlike di ba nalala ko nag-usap tayo about Cesar Climaco. Meron kasi dito siya. Parang siya po yung ating parang hero. Bonifacio din, our own Bonifacio. Pero kung si Bonifacio mismo wala eh. Wala akong alam na commemorative activity. Sa area niya wala. Sa area, meron. Pero I'm talking about Zamboanga. Wala talaga. I mean, ewan ko kung meron, ha? I'm not sure. Pero syempre, dun sa Manila, batak talaga si Bonifacio. He's been commemorated all over sa Caloocan, to be specific, sa Balintawak Monument doon sa kanya. So yung ano naman, I remember ewan ko pa nung ba sa GC natin yung may talk on Bonifacio, di ba? Ay, opo. So meron sila sa Manila, pero kung sa Zamboanga mo tanongin, parang wala. Locally po, hindi po talaga laganap yung kwento ni Bonifacio. So, ano gagawin natin dyan? Naririnig rin ito na. Ito na. We're talking about Bonifacio. Ito na yung ano namin sa La Liga Historia sa mga. Ito ang gusto naming igawin bilang tribute po kay Bonifacio is to talk about him. And ginagawa namin sa school. Mention nga ni Elise, no? Doon po niya na-learn more on Bonifacio. Yung subject namin, readings in Philippine history. So, that's one thing that we can do in the school. Pero at the same time, sa labas naman, like engaging the community, I think that's where we have to work it out pa. So baka, especially I'm very thankful with the partnership that we have at DXAS. Baka we can have more on this, talking about Bonifacio, and maybe we can go to the communities and talk about him. So, to be honest, in answering to your question, Ate Sara, parang sa Zamboanga, wala masyado. Pero syempre doon sa saan siya nakatira, saan doon yung mga kanyang mga labanan, ano talaga siya? Well celebrated and well commemorated si Bonifacio. Pero I hope may centralized na instruction from DepEd or CHED na pag halimbawa Friday, so ngayon, ayan ang hindi ko alam, baka meron. Hopefully, no? Halimbawa ngayon, sa Sunday, 2 days from now, birthday ni ano. So, yung sa subject na Hekasi or history, doon tututok sana yung topic, no? Baka. Hopefully, may gawin na ganyan. Sana. Yeah. Ayan po, naku, ang ating oras ay actually nag-overtime na tayo. Pero, ito po, ano po yung anong pwedeng gawin ng ating mga kabataan ngayon para magpatuloy yung spirit ni Bonifacio, especially when it comes to bravery, sa kanyang service and patriotism? Ano pong pwedeng gawin ng mga kabataan? At lalo na kay Sir Robic, itong tanong ko, paano natin ma-apply yung pagka-Bonifacio ngayon sa ating issue ng korupsyon? Sige. Elise mo na kasi marami ang masabi. Sige, Elise. So, bilang isang kabataan naman po, well aware naman po ako na madami pong opportunities para sa amin compared po sa mga nakaraang henerasyon na dapat pupunta pa talaga sa library. Kami, open lang po ng cellphone, accessible na po yung lahat ng information. Pero at the same time, in light of celebrating his birthday, ang masasabi ko lang po is hindi po tayo dapat matakot matuto. At lagi dapat sa araw-araw nating buhay, dapat may matututuhan po tayo. Kasi hindi po, at the end of the day, we don't know everything eh. Yeah. And like Bonifacio, kahit naisipin natin na medyo tamad na ako, ayoko nang matuto, parang tinatamad na ako mag-aral, ganun. Pero at the end of the day, hindi naman po useless yung mga pinag-aaral natin. At sana yun din po yung isaisip ng ating kabataan ngayon, na now that we have everything given to us, we must utilize it for the common good. Yeah. Not for our own pleasures lang, or kung kailan po natin gustong gamitin, yun lang din po. And with the things that we have like social media, it is also up to us to talk about the issues. Kasi mahirap pong maging ignorante sa panahon ngayon. At bilang kabataan, kagaya nga ng sabi ni Rizal, tayo po talaga ang pag-asa ng ating bayan, at tayo po talaga ang pwedeng tumayo at tayo po ang makakapagbago ng ating lipunan. Kahit isipin po natin na wala lang to, mag-post ako tungkol dito, pero baka hindi natin alam na
may iba tayong mga kaibigan na wala masyadong alam tungkol sa issue na to at nakita lang nila yung post mo at they are already informed. So in that way, you're already making a big change in the community. And in addition to that, in terms of on myself po, like based on my experiences, kasi I personally believe that although opportunities are right there, it is still important to seek for them. And to not only seek for them for the greatness that you will get or the people parang praising or the praise that you will get with achieving things, but at the end of the day, it's for your own learning. And it guides you more on kung para saan ka ba talaga, para kung ano po ba talaga yung parang hindi naman siya assigned, pero more on how can you offer yourself in the community in a way. Kasi in this world, we just don't settle to exist. If we can make a change, we can really make a change. Kasi kung gusto, may paraan naman din po talaga. E di pag ayaw, may dahilan din po. So as a student, kagaya nga po ng org ko ngayon, pwede ko naman din pong piliin na hindi po ako sumali sa org. Dahil marami naman pong organisasyon sa loob ng Ateneo at sa labas din po. Pero pinili ko pong maging miyembro at officer ng organization po namin ng La Liga Historia Zamboangueña dahil gusto ko din po talagang tumulong at ipalaganap ang kasaysayan in a local level, hindi lang po national level. Dahil dito po sa Zamboanga, although meron naman po tayong museum, meron naman po tayong mga accessible sources and whatsoever, pero kung tutuusin, konti lang po talaga yung into history or konti lang po talaga yung konti lang po yung mga tao na iniisip na importante ang kasaysayan. Dahil paminsan inechapwera lang nila kasi iniisip nila we don't have to look back at the past, we only have to focus on the present. Pero hindi po dapat ganun. At the end of the day, dapat hindi po natin kalimutin kung saan po tayo nanggaling at ano po ang pinaglaban ng ating mga kapwa Pilipino noon. At yun din po ang dapat nating dalhin ngayon na sa kalagayan natin na madami tayong mga issue kagaya ng korupsyon, dapat po tayong tumayo kasi sino po ang tatayo para sa atin at the end of the day. So ayun lang naman po para sa akin bilang isang mag-aaral. Sir? Sinagot na niya yung Kaya nga po Wala na ako. Bibigyan ko na po siya ng crown. Siya na. Pero sa ano na lang I po. like to second the motion. Copy-paste na lang. Seryoso po. Yeah. Pero sige na lang. Tama na yung sinabi niya ni Elise. Kasi yun nga, sabi pang ni George Santayana, isang Spanish, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. So, parang yan yung curse ng mga historians, like, nangyari na to dati, bakit ito na naman ngayon? So, actually, pang ilang take na ba to? Meron naman po ata na ulit-ulit na lang tayo. Yun na nga. Dito sa Pilipinas. Hindi pa tayo natuto ba? Or hindi pa po tayo nakalaya. Nakalaya sa ating sariling cycle lang. Cycle lang, exactly, cycle. No? So, example, yung nangyari kay Bonifacio, nangyari yan ulit later kay Antonio Luna, kay sino pa ba? Kay Quezon, parang binalik niya kay Aguinaldo. So, maraming instances po nangyayari to. So, kaya kung sabihin na, I think sinabi ko to last time sa ating segment, history does not repeat itself, people repeat history. So, kasi history din naman siya buhay It's just there. It's just nakaraan yun So, ang tao lang hindi marunong matuto. Kaya going back sa ating panawagan sa ating mga listeners, we invite you to really kung may nakita kayong post sa TikTok ba or sa Facebook, wag paniwalaan agad. Fact-checking muna, fact-checking. So, mag-research muna, magsaliksik. So, sabi nga ni Elise, accessible naman yung mga sources. Hindi naman po ata mahirap mag-search or mag-verify ng information. Kaya yun nga, yun yung challenge talaga ngayon sa panahon nito. So, the misinformation and the historical distortion, as what we call it, they twist facts to create a narrative.
So parang yan yung dapat natin i-watch out, no? Especially with their generation, even our generation as well, even what people would say, mga boomers, mga millennials, ano ba ka, Gen X? Gen Z na pala, sorry, Gen X pala, millennial, tama, sorry. So mga ganun ba, we have our own ways on how to deal information, and we belong in the information age. So the battle is not actual physical, unlike before, but it's on the information, battle for information. So that's why we're here. In La Liga Historia sa Bonganya, that's what we do. We try our best to promote historical awareness, and at the same time, Andres Bonifacio, if you're listening, we dedicate these things in memory of you as well. And of course, I mentioned, nalala ko nung first natin, kasi bumalik ako dito sa studio nyo ulit, when I remember the first time I was here, I was talking about even studying Jesus Christ, no, even studying the Bible also requires you to look on history, no, how his coming, how his crucifixion were already foreshadowed by the prophets before, and how it led to his death, his resurrection, and eventually his ascension to heaven. So all of those are also historical. So we go to the sources, we go to the nitty-gritty of it all. But of course, since not all of us have history degree, I'm sure that's where you need to trust in God. Trust in what He said. Eventually, He never will I leave you, never will I forsake you. So parang yan yung promise na, especially ako personally, I would hold on. Ako gusto ko po yung sinabi nyo kanina, battle of information, kasi for sure di ba sa past maraming misconception sa buhay ni Bonifacio. At nagkaiba-ibang opinyon ang pagkakaintindi. Meron ayaw kay Bonifacio, kaya siguro naging ganun na lang, hindi pantay ang tingin natin kay Rizal. Kung i-compare siya ngayon, battle of information din. Sino nagsasabi ng totoo? Ang side ba ni Zaldico o ni BBM? Exactly the point. Yes. May mga bagong video na naman inilabas, di ba? Exactly. So kaya napaka-importante po na which one holds water. Suriin natin ng mabuti, hingin ang discernment ng Panginoon, ang wisdom ng Panginoon, at ipanalangin natin yung justice. At kung meron man tayong kukuning attitude from Bonifacio, yung pagiging matapang, wag laging galit na lang, kasi pag galit baka magkaroon ng Pwede man magalit sa tamang tamang motivation. Bale, pagiging matapang, be angry but do not sin. Na may puso. Kasi Jesus got angry also, di ba? When make sure lang na dili ka makasala nga unya dili na lang rally ang imong buhaton din na magbasag ka na ng mga properties. So dapat constitutional pa rin ang iyong anger. So nako. Wait, Ate Sara, one lang. Kasi you mentioned misconception. I think one misconception we know of Bonifacio, yung lagi siya nakakamisa de chino and bolo. Lagi may hawak, laging parang meron siyang red dito. I think one of the misconceptions yun, kasi yun kasi pinortray siya. Di ba parang yan pinortray ni Cesar Montano? Si Cesar ba ang nag-ano sa kanya? Parang Cesar Montano, oo. So, not all the time siya ganun. Kasi meron naman siyang revolver. Oo nga, kasi pag sa mga DepEd activities naman siya. Kasi pag mga activities sa mga bata, pag may mga ganyan, di ba? Exactly. Yan yung minsan misconception. Kasi yun na nga, may ibang damit po siya. Nakatuksido siya, May ibang damit po si Bonifacio. So, yun lang naman yung gusto natin i-address. Ayan, maraming salamat ako. Dapat sa ating 2 hours. Oo. Wow. Ang gandang pag-usapan yung history. Pero maraming salamat po muli, Sir Rovic John Eslao at kay Elise Estrada. Sa susunod ulit, hopefully makasama ko kayo. At saka yung kasama nyo kanina. Yes po. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at sa Facebook. Maraming salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito sa Lunes, Monday to Friday, 7 a.m. to 8:30. Ako po, si Sara Mito Labing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.